Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa laberinto ng politika. Ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit na mag-init ang upuan. Ako si #WalkWithLan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang larawan na nagpagulo sa internet, nagpagulo sa politika, at nagpaikot sa mga ulo ng milyong-milyong Pilipino. Ano ba ang nangyayari kay Camille Villar? Bakit siya nagyakap kay Vice President Sara Duterte? Samantalang siya'y kasama sa Dream Team ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ibig sabihin nito para sa alyansa, para sa bagong Pilipinas? At higit sa lahat, sino ang tunay na manlalaro sa likod ng eksenang ito? Mga kababayan, buckle up dahil ito ay ilang mga minutong paglalakbay sa puso ng politikang Pilipino, puno ng intriga, katotohanan at konting tawa. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, i-hit ang subscribe button, i-click ang notification bell at samahan natin ang roller coaster na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang larawang ito. Isang collage na nagpapakita kay Camille Villar, ang kinatawan ng Las Piñas, kasama ang kanyang amang si dating Senate President Manny Villar at surprise, si Vice President Sara Duterte na gumagawa ng kanilang signature Duterte fist bump. Ang larawang ito, mga kaibigan, ay hindi basta larawan. Ito ay isang political earthquake. Bakit? Dahil si Camille Villar ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang senatorial slate na personal na pinili ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero heto siya nagyayakapan kay Sara Duterte na ngayon ay tinuturing na former ally turned foe ng administrasyon. Ano ang nangyayari? Ang mga larawang ito ay unang ipinost ni dating presidential spokesman Harry Roque sa social media na may caption na "Politics is addition, after all, Harry, ikaw na nga ang spin doctor." Pero teka, bakit nagkagulo ang publiko? Simple lang, si Marcos at si Duterte, mga kaibigan, ay hindi na magkasundo. Lalo na sa pagkatapos ng kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa kustodiya ng International Criminal Court dahil sa mga aligasyon ng crimes against humanity mula sa kanyang drug war. Ang mga Duterte ay galit na galit at si Sara bilang anak ay nangunguna sa laban. Kaya naman, nang makita ang larawang ito, maraming nagtaka. Si Camille Villar ba ay lumipat ng kampo? O ito ba isang estratehikong laro ng politikang Pilipino? Ngayon, bago tayo magmalalim, alamin natin kung sino si Camille Villar. Siya ang anak ni Manny Villar, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. At siya rin ang kapatid ni Senator Mark Villar na dating kalihim ng DPWH sa ilalim ni Rodrigo Roa Duterte. Ang pamilya Villar ay matagal nang kaalyado ng mga Duterte, kaya't hindi nakakagulat na magkaibigan sina Camille at Sara. Pero ang tanong, kung bahagi siya ng alyansa ni Marcos, bakit siya nagpapakita ng suporta kay Sara? At bakit si Manny Villar, na leader ng Nacionalista Party, ay mukhang sang-ayon dito? Ngayon, pag-usapan natin ang sagot ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Toby Chanco, ang campaign manager ng alyansa, ay mabilis na naglabas ng pahayag para kalmaduhin ang sitwasyon. Ayon kay Chanco, intact ang alyansa. Nako, talaga ba? Sabi niya, ang mga kandidato ng alyansa ay personal na pinili ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanilang kakayahan at karanasan. At ang bawat endorsement na natatanggap ng mga kandidato kahit mula kay Sara Duterte ay patunay na suporta sa bagong Pilipinas na itinutulak ni Marcos. O Toby, napaka-smooth ng sagot. Pero mga kaibigan, pakikaliskisan nga natin ito. Una, hindi may kakilanang larawang ito ay isang dagok sa alyansa. Si Camille Villar ay hindi lang basta kandidato. Siya ay anak ng isang political titan. At ang kanyang pamilya ay may malaking impluensya sa Nacionalista Party na bahagi ng 5-party coalition ng alyansa. Kung sa Camille ay mukhang lumilipat ng suporta kay Sara, ito ay maaaring magdulot ng crack sa koalisyon. Lalo na si Senator Amy Marcos, ang ate ni Bongbong, ay umalis na rin sa alyansa noong March 26 matapos niyang pamunuan ng Senate probe sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte.
Pangalawa, ang timing ng larawang ito ay hindi aksidente. Ayon sa mga ulat, si Camille ay nahihirapan sa kanyang kampanya. Ang kanyang survey numbers ay bumababa mula noong Pebrero at ang suporta ni Sara Duterte na napakalakas lalo sa Mindanao ay maaaring magbigay sa kanya ng kinakailangang boost. Pero ang tanong, anong kapalit? Si Manny Villar ayon sa mga balita ay handang maglaro ng malaki para may panalo ang kanyang anak kahit na ito ay nangangahulugang pagtalikod sa Marcos administration. May mga ulat pa nga na baka i-pivot ni Villar ang Nacionalista Party patungo sa PDP laban na kontrolado ng mga Duterte. At dito mga kaibigan, nagiging mas makulay ang laro. Ang alyansa ay hindi lang isang senatorial slate. Ito ang mukha ng bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Kung ang mga kandidato nito ay mukhang naglalaro sa dalawang kampo, anong sasabihin nito tungkol sa liderato ni Marcos? At higit sa lahat, anong epekto nito sa midterm elections sa May 12, 2025? Ngayon, pag-uusapan natin Pag-uusapan natin ng mas malalim na konteksto ang pagkakahati ng Marcos Duterte Youth Team noong 2022. Sina Bongbong Marcos at Sara Duterte ay magkasama sa iisang plataforma at ang kanilang tandem ay nagdala ng landslide victory. Pero ngayon, ang unity team ay isang malungkot na alaala na lamang. Ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ay naging turning point. Ang mga Duterte ay inakusahan ng administrasyon ni Marcos na gumagawa ng political persecution. Habang ang kampo ni Marcos ay nanindigan na ito ay bahagi ng kanilang commitment sa international law. Si Camille Villar sa kabilang banda ay nasa gitna ng dalawang naglalabang pamilya. Ang kanyang pamilya ay matagal ng kaalyado ng mga Duterte. Si Mark Villar ay nagsilbi sa ilalim ni Rodrigo Roa Duterte at ang mga Villar ay nagpahayag ng simpatya kay Duterte matapos ang kanyang pag-aresto. Pero si Camille ay bahagi rin ng alyansa na siyang mukha ng Marcos administration. Kaya naman, ang kanyang viral photo kay Sara ay hindi lang isang photo op, ito ay isang pahayag. Pero teka mga kaibigan, mag-isip tayo ng mas malalim. Posible bang ito ay isang calculated move ni Manny Villar? Alam natin na si Manny ay isang master strategist. Siya ang tipong hindi gumagalaw ng walang plano. Ang kanyang suporta kay Sara ay maaaring bahagi ng isang mas malaking laro. Marahil ay para protektahan ang kanyang negosyo o para ihanda ang kanyang pamilya para sa 2028 presidential elections. At si Camille, siyang pawn sa chessboard pero sino ang tunay na hari. Ngayon, tingnan natin ang reaction ng publiko sa X. Maraming netizens ang nagulat at naguluhan sa larawang ito. May nagsabi, si Camille ba ay lumilipat na sa kampo ni Sara? May iba namang nagsabi, politics as usual, lahat sila pare-pareho, pero may mga suporta rin, lalo na ang mga loyalista ng mga Duterte na nakakita sa larawang ito bilang isang senyales ng pagkakaisa laban sa Marcos administration. Ayon sa mga survey, ang approval rating si Marcos ay bumaba noong Marso, habang ang trust ratings ni Sara Duterte ay tumaas. Ito ay nagpapakita na si Sara ay may malaking impluwensya, lalo na sa Mindanao, kung saan malakas pa rin ang suporta ng kanyang ama. Ang suporta ni Sara kay Camille ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa botohan, pero ito rin ay maaaring magpalala ng tensyon sa loob ng alyansa. Ano ang susunod na mangyayari? Si Camille Villar ay hindi pa nagsasalita tungkol sa viral photo, pero ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng maraming bagay. Kung siya ay mananatili sa alyansa, kailangan niyang magpaliwanag sa publiko. Kung siya naman ay lalabas, ito ay magiging isang malaking dagok sa Marcos administration. At si Manny Villar, malamang ay tahimik lang siya sa likod, ngumingiti habang kinakalkula ang kanyang susunod na galaw. Mga kaibigan, ang larawang ito ni Camille Villar at Sara Duterte ay hindi lang isang snapshot. Ito ay isang salamin ng komplikadong mundo ng politikang Pilipino. Sa likod ng mga ngiti at fist bumps ay isang laro ng kapangyarihan, katapatan at ambisyon. Si Camille Villar ay mananatili sa alyansa ni Marcos o susundan niya ang landas ni Amy Marcos patungo sa kampo ng mga Duterte. At ano ibig sabihin nito para sa midterm elections at sa hinihintay nating 2028? Kung nagustuhan ninyo ang malalim na pagsusuri nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click ang notification bell para hindi nyo makaligtaan ang aming susunod na video.
Ibahagi rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at mag-comment sa baba. Ano ang tingin ninyo sa viral photo na ito? Sino ang tunay na mananalo sa laro ito? Ako si #WalkWithLan at hanggang susunod na kwento. Mag-ingat kayo at mag-isip ng kritikal, ha? Salamat at magkita-kita tayo ulit mga kababayan ko.